Hello! Tara, pag-usapan natin ngayon ang isang napakagandang bagay, ang malaking plano ng Diyos para sa kanyang simbahan. Titingnan natin ito sa mga simple at exciting na paraan para mas madali nating maintindihan. Game ka na ba? Simulan na natin? Alam mo, naisip mo na ba kung para saan ba talaga ang isang simbahan? Kasi, di ba, madalas, ang tingin natin dyan, isa lang siyang gusali. Pero ano ba talaga ang totoong purpose nito? Yan mismo ang alamin natin ngayon. Okay, para mas maintindihan natin, isipin mo muna to. Ang simbahan ay parang isang team. Isang special na team na binuo para sa isang super importanteng misyon dito sa mundo. At yan ang dakilang misyon ng Diyos. So ano ba tong misyon na to? Simple lang pala. Ang misyon ay dalin ang good news, yung gospel, sa buong mundo. Sabi nga, ang simbahan ay binuo para sa paglilingkod. Ganun pala siya ka-clear at ka-direct to the point. In other words, ito pala yung paraan ng Diyos para ma-share yung pagmamahal at kabutihan niya sa lahat. Hindi lang para sa iilan kundi para sa bawat isang tao. Sige, isipin mo ulit yung team natin. Di ba, bago sila sumabak sa isang misyon, kailangan muna nila ng isang home base, isang lugar na safe. Well, ganyan din pala ang simbahan. Ito ay isang ligtas na tahanan. Pwede natin siyang i-imagine bilang kuta ng Diyos. Alam mo yung kuta? Yung parang fort. Isang matibay na lugar na nagbibigay ng proteksyon, kung saan ka talaga safe. O kaya naman, ito raw ay ang kanyang lunsod ng kanlungan. Yung salitang kanlungan o refuge, ibig sabihin isang special na lugar na pwede mong takbuhan para sa kaligtasan at siguradong welcome ka doon. At eto pa ang maganda. Itong safe place na to, hindi ito nakatago. Actually, baliktad. Ito ay parang isang lunsod na nakatayo sa isang burol. Ang ibig sabihin nun, sinadya talaga itong makita ng lahat para maging gabay at liwanag. So, okay, meron na tayong team, meron na ring safe na home base. Anong kasunod? Ito na, yung mismong trabaho. Meron tayong mission na kailangang gawin. Ito na yung action part. Pakinggan mo tong sinasabi sa Isaiah. Ang trabaho raw ay maging ilaw para buksan ang mga bulag na mata at ilabas ang mga bilanggo. Ang ibig sabihin niyan, tulungan yung mga taong naliligaw, yung mga parang stuck o yung mga nasa gitna ng kadiliman sa buhay nila. So para mas madali nating matandaan, para siyang job description na may 3 simpleng steps. Una, maging ilaw sa mundo. Pangalawa, magbahagi ng mensahe ng pag-asa. At pangatlo, tumulong at maging blessing sa ibang tao. At alam mo kung ano ang pinaka-exciting? Dito na papasok ka. Kasi itong buong misyon, hindi ito para lang sa isang building. Para ito sa mga tao sa loob nito. Mga taong tulad mo at tulad ko. Yep, kasama ka sa team na to. Diretsahan tong sinabi sa Isaiah, "Kayo'y aking mga saksi," sabi ng Panginoon. Pansinin mo ha? Ang sabi, kayo, hindi sila. Sobrang personal niyan. Bawat isa sa atin, tinatawagan. So, paano ba maging isang saksi? Nako, baka isipin mo, mahirap. Pero hindi. Napakasimple lang pala. Pwedeng sa pagpapakita lang ng kabaitan, sa pag-share ng saya, sa pagtulong sa iba kahit sa maliliit na paraan, at sa pagkukwento tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Okay, so anong mangyayari kapag lahat tayo sa team ay ginagawa yung part natin? Imagine mo to, isang napakagandang bagay ang dadaloy, isang ilog ng pagpapala. Sa vision ni Ezekiel, nakakita siya ng isang ilog. At grabe, lahat daw ng madaanan ng ilog na to nabubuhay. Tapos yung mga puno sa tabi nito, yung bunga para sa pagkain, yung mga dahon para sa gamot. Ang galing, di ba? Isang picture ng total healing at buhay. At yan mismo ang nangyayari kapag ibinabahagi natin ang pag-ibig ng Diyos. Dumadaloy ito na parang yung ilog na nagpapagaling, nagdadala ng buhay at kabutihan, hindi lang sa isang lugar, kundi sa buong mundo. Kaya ito ang iiwan kong tanong para sa'yo at para na rin sa akin. Sa sarili mong simpleng paraan, paano ka pwedeng maging parte ng pagdaloy ng ilog ng pagpapala simula mismong ngayong araw?